Kung bago ka pa lang sa ating channel ay nais ko sanang pindutin ang subscribe at like para sa bagong episode. Pagpapatuloy ng kwento alang-alang sa kanyang paghihigant habang nagpakita na ito ng kanyang matinding killing intent. Pagkatapos ay isang misteryosong karakter ang pumasok sa loob ng piitan. Ito ang nilalang isang alalay ni Iwako. Pumunta ako dito pagkatapos kong marinig ang isang estudyante na nagawang nakalabas sa piitan na ito ng mag-isa. Ngunit bakit may mga baguhang mangangaso na mga adventurer na nakahiga na patay? Isang tanong ang naguluhan sa nilalang, ano ang nangyari sa loob ng piitan at sino ang gumawa ng gantong bagay. Sa mag-abang puno ng katahimikan sa gusali sa loob nito, ay makikita ang ating bida na masuling pinagmamasdan. Hawak ang id sa aking pinasukang D-rank dungeon ay nagawa kong makapag-level up kaagad at subukan ang aking bihirang kakayahan. Ang bagong spell na ginawa niya sa kanyang ID para makapasok sa dungeon. Isang puno ng ngiti, ngunit hindi lamang ako maaaring pekain ang aking antas, pero kaya ko burahin ang information patungkol sa piitan. Itong bagay ay may pakinabang sa gagawin niya. Dahil bukas ang unang araw ko sa academy, dapat may information ako sa loob ng paaralan. Hawak ang cellphone. May isang convo ng text mula sa mga nilalang, tila isang pandurukot ng pera naggagawin nila. Kaya pala nagkaganyan ang dating katawan na ito dahil sa mga nilalang. Pagkatapos sa isang sumisilaw na tanawin sa papasukan ng academy, may isang misteryosong babae ang kumuha ng pansin ng ating bida. Agad itong bumati sa ating bida, mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Mula ngayon ito ang kanyang classmate, si Asahi. Salamat sa iyong pag-aalala sa akin, mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Natutuwa ako na magaling ka na dahil pinag-aalala mo ko ng lubusan. Isang pagmamahal ang napansin ng ating bida, tila isang pag-aalala mula sa dalaga. Nasira nga ang pagkakamustahan ng dalawa. Isang sagot sa nilalang, nandito na pala ang hinihintay kong walang katangian ang bida, siyang ikamamatay niya agad. Ito ang tatlong estudyante, isang lumalapit sa bida dahil pinuprotektahan ko ang isang mahinang antas. Isa tulad mo, dapat may makuha akong kapalit. Isang demonyong ngiti ang mga pagmumukha ng mga nilalang, nabasa mo kaya ngayon dala mo ang bagay, medyo kapos ako sa pera ngayon. Sa isip-isipan niya ito ang mga taong nabasa niya mula sa telepono, sila ay mga magnanakaw ng mga pera habang seryoso itong nakatingin sa mga ito. Walang kung ano-ano sinubukang pigilan ng dalaga ang mga ito. Wala siyang sapat na pera dahil kakalabas niya mula sa hospital. Isang takot at nanginginig ang kamay ang makikita sa dalaga. Kaya naman napansin agad ng ating bida ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Salamat na lang sa magandang ginawa mo, kaya ako na ang bahala sa mga ito. Hindi sila makapaniwala kaya tumawa na lang ang mga ito. Yang tao na iyan ay isang maliit na nanggaling sa insekto na walang katangian. Huwag kang magyabang sa harapan ng dalaga, masyado kang nakakapanghina. Ha. Ipaalala sa'yo na isa ka lang walang kwentang tao na hindi man lang gumamit ng mahika ng maayos. Sumagot ang bida, ikaw dapat ang ipaalala sa mga dalawang nilalang ang kanilang lugar. Kaya sa sagot ng bida na iwang nagtataka ang hari ng grupo. Ang mundo na ito ay puno ng mga pagnanakaw sa kapwa-tao, kaya sa pagpapahinga ng kaluluwa ng katawan, ako na ang gagawa ng iyong pangalan bilang kilala sa buong mundo bilang ang pinakamalakas na adventurer. Ako ay isang taong tumutupad sa aking mga salita, isang matapang na salita, isang puno ng determinasyon sa pagmumukha. Nainas ang nilalang sa pinagsasabi ng ating bida, isang galit na hindi makapaniwala sa mga binitawang salita. Isang kalokohan ang mga sinasabi mo, tutoy, kaya sa galit nito ay naghanda siya gamit ang apoy. Makikita sa pagmumukha ang pag-aalala sa ating bida dahil
Masyado itong mapanganib, hindi pa iyon ang paggamit ng mahika sa labas ng mga piitan ay labag sa mga tuntunin ng paaralan. Ang mga mahuhusay na piraso ng tae na walang katangian ay mali para sa pagtatangka sa akin buhay kasabay ang pagsugod niya. Gamit ang binitawang apoy papunta sa kinatatayuan ng ating bida, kainin mo ang iyong pagkawala ng pag-asa. Kaya isang seryosong tingin ang makikita sa pagmumukha ng ating bida. Kaya sa gusto nitong durugan ng ating bida, agad naman niyang ipinalabas ang apoy, tila sasabayan ito. Isang mabilis na pag-atake ng bolang apoy ang ginawa ng bida. Isang malakas na pag-atake, pero isang malaking bola ito, tila maliit lang ang isa. Kaya sa pagsalpukan ng dalawang mabibigat na bolang apoy ay siyang naging malakas na impact at shockwave. Kaya sa labis nilang nakikita ang eksena, tila sa kanilang pagmumukha ay isang pagkabigla. Hindi ba yun ang parehong magic na ginamit ng boss natin? Kailan niya pa nagagawa gamitin ang bola na iyon? Sa ginawa ng dalawa, ang nilalang ang nakatanggap ng malaking pressure dito. Isang nakakamatay ang tingin ang binitiwan. Ayon na ba ang kapangyarihan mo? Napawisan sa nakikita, nakakuyom ang galit sa bibig dahil sa pagkakaalam niya wala itong kakayahan sa magic. Mga nilalang na nanunood, wag lang kayo tumayo at manood, bigyan nyo ito ng inyong kapangyarihan. Kaya naagaw ang pansin ng dalawa sa boss. Agad namang sinunod ang utos ng boss, kasabay ang pagpakawala ng tubig at hangin sa bida. Gamit ang pag-atake ng dalawa, ginawa din ng ating bida gamit ang tubig sa kaliwang kamay, hangin sa kanang kamay. Agad niyang sinundan ang paparating na pag-atake gamit ang dalawang elemental. Nataranta na ang grupo sa galit dahil papaano ang katangian nito ay magamit ng iba't ibang element. Hindi ko pa naririnig ang bagay na ito. Isang sagot mula sa bida na, siyahan ba kayo sa aking ipinakita o gusto niyo mapunta kay San Pedro? Isang nakakatakot ang ginawa, kaya sa pagmumukha ng mga ito ay isang matinding takot. Kaya ako naman ang susugod ngayon, aniya. Isang malakas na shockwave ang ipinapalabas ng ating bida habang binabalutan ang kanyang kamao ng apoy. Huwag kayo mag-aalala, hindi ko kayo papatayin, gagawa lang ako ng rice cake. Papunta sa mga nilalang, agad namang napagtanto ng mga nilalang, kaya labis silang napawisan dito, kaya dali-dali silang tumakas dahil demonyo ang kaharapan nila, hindi na tao. Hawak ang balikad ng nilalang, tinulungan mo ba ako dati at ano ang mga ginawa mo kay Sox? Hindi nga ito nakapagsalita sa takot dahil makikita ang demonyong killing intent sa nilalang. Isang hindi mapigil ang takot, isang hawak sa kanyang mukha ng bida. Palaging gumagawa ng mga masasamang bagay, kaya ang demonyong verman ay gusto kanyang makita. At iyon ang dahilan kung bakit kahit anong ipitawad sa harap ko, hindi ka papatawarin ng aking konsensya. Napaluhan na lang ito sa kanyang narinig sa bida. Kaya hindi dapat ang magpigil sa aking ibibigay na kamao. Isang tulad mo dapat mapunta kay San Pedro gamit ang pinalakas na kamao habang binabalutan ito. Hindi nga inaasahan ng nilalang mula sa ating bida na agad niyang sinuntok gamit ang kamao sa pagmumukha. Kasabay ang makikita sa pagmumukha ang isang kagimbal-gimbal na ginawa ng bida, nagdulot ito sa kanyang pagdugo ng ilong, isang masakit na pag-atake. Pagkatapos ay tumalsik ito ng pagkalakas-lakas na nagdulot ng malakas na shockwave. Kaya isang nawala ng malay na makikita na lang na nakatulog na ito sa impact. Labis na namangha ang dalaga sa kanyang nakikita mula sa labanan. Talaga bang si Sox ito? Hindi ka na namin guguluhin sa susunod habang binubuhat nila ang walang kamay na nilalang. Pagpasensyahan mo na ang mga ginawa namin sa'yo, pinagsisihan namin ang lahat habang daladala ang nilalang. Napakuyom ng galit sa bibig, hindi ako makapaniwala siya ay ganap na nagbago pagkatapos ma-discharge. Sa wakas wala na ang mga insekto sa kanyang paligid. Kaya sa loob ng akademya habang naglalakad ang dalawa,
Hindi nga natuloy ang mga ginawa ng estudyante dahil isang kung anong naagaw ang kanilang pansin. Kaya ang ating bida ang kanina pa nilang pinagmamasdan sa isip-isipan, masyado ba akong namumukod tangi dahil sa ginawa ko? Saglit lang mga kamag-aral habang nakapatong ang kamay sa balikad. Agad namang naagaw ang pansin ng ating dahil isang nilalang ang tumatawag sa kanyang pangalan. Ito ang subordinate ni Iwako. Dagdag pa, meron ka bang ilang oras sa isip-isipan ng bida sino ang nilalang na ito? Masusi niyang sinuri ito, parang siyang upper class na nilalang, tatanggan ko na lang ba ito? Kaya nakapag-desisyon hindi ako makaka-open ng time sa'yo dahil magsisimula na ang klase ko. Hindi ko pa sinasabi sa'yo ang pangalan ko, sandali lamang. Ako ay si Yoichi, ang boss ng grupong Bitang the Cat. Kaya agad naagaw ang pansin ng dalaga dahil alam niya ng grupong ito. Ito ang clan na ginawa ng principal na si Iwako, kaya sa kanyang sinabi ikinagulat ng ating bida dahil kilala niya ang bastardong nilalang. May tatanungin lang ako isang bagay bago pumasok dyan. Pwede bang makipangtanggali sa'yo kapag meron kang ilang oras? Alam na ng ating bida ang kanyang gagawin dahil alam ng nilalang na ito ang kanyang ginawa sa piitan. Pero sa ganyang bagay ay hindi kita matutulungan, isang ngiti ang makikita sa pagmumukha. Lumipas nga ang ilang oras, agad namang napapayag ang ating bida sa pag-uusap nila. Diretso na ang sa aking mga sasabihin, ikaw ba ang nakatalo sa mga adventurer dahil nakita ko ito sa loob ng D-rank dungeon kagabi. Iginiit ng bida ang paratang sak-anya, hindi siya ang gumawa nun. Bulong sa isipan ang impormasyon tungkol doon ay tinago ko, paano niya nalaman iyon. Sinabi sakin ng nagbabantay isang estudyante ang pumasok sa loob ng piitan, kaya sa nilalang na iyon ay nag-imbestiga ako. Makikita sa loob ng piitan ang tatlo, sila ay mga kilalang kriminal na kilala sa mga baguhan sa Pangangaso. Gayunpaman alam niya sa sarili na ikaw gumamit ng iba't ibang katangian kanina lang, tama ba ako kay Sox? Napangiti na lang ito sa kanyang narinig, ibig sabihin hindi niya alam ang mga detalye ng aking kakayahan. Kaya sabihin mo sakin ang totoo, ikaw ba ang tumalo sa kanila sa loob ng piitan? Hindi naman iginiit ng bida ang paratang sak-anya dahil bigla nila akong inatake agad, hindi ko talaga matandaan ang nangyari habang may kinukuha sa bulsa. Seryoso itong nagpahayag, ako ay isang level 1 kaya walang paraan na gagawa ko ang ganoon, hawak ang inilabas na detalye sa ID. Ipinakita ng ating bida ang ID, agad namang napansin ng nilalang. Agad nitong sinuri ang detalye ang estudyante na ito ay isang level 1 lamang at ang kanyang katangian ay void. Isang masayang ngiti ang ipinapakita lamang ng bida habang hawak ang ID. Napakuyom ng galit sa bibig dahil walang sinuman ang naglakas ng loob na sumagot ng ganto, aniya ito ay isang nagsasayang ng oras. Nagpaalam ito at naghingi ng pasensya sa kanyang oras, tila galit ito sa nilalang na iyon. Binalaan niya ang bida, wag kang kikilos ng anumang kaina-hinala kung ito ay isang matinding parusa. Kaya sa huling sinabi ng nilalang, pinapanood niya ito habang umaalis sa eksena. Ang tao na iyan ay Isuday. Napangiti na lang ito sa nangyayari, tulad nga ng nasa isip ko, pwede ko siyang magamit. Kaya niyang lapitan si Iwako nang hindi siya nag-iingat, ito ang kanyang galaw na gagawin. Pero hindi pa. Ito ang tamang galaw para kumilos, pero gusto kong masubukan ang kanyang katangian sa mahika. Tapos na ang aking ginawang pag-imbestiga sa D-rank dungeon kagabi. Kaya naman kung ganun ang nangyari sa loob ng piitan, sinabi ko sa iyo na mag-ingat sa pagpili kung sino ang iyong gagamitin. Ito si Iwakos, ang principal ng akademya, isa sa nagtaksil sa ating bida. Naghihingi ako ng tawad sa aking pagkakamali, kaya susubukan kong ayusin ang bagay na ito.
Dapat lang habang umaalis ito sa kanyang ikinauupuan. Kung malalaman na ikaw ay kasangkot sa pangangaso ng mga baguhan mapagtuhan ang aking karangalan at pangalan. Gamit ang kamay mabilis niyang hinawakan ang baba nito. Kaya isang nakakademonyong tingin ang ibinigay niya sa nilalang isang matinding pressure aniya kung makakalimutan mo ito o makagawa ka ng isang bagay na mali maaari kang makapunta kay San Pedro kaya tandaan mo yan. Nagbitaw ito ng matapang na sagot na intindihan ko aking principal na si Iwako. Pero sa loob-looban niya habang galit na nakakuyom bakit ako pa ang dapat na humarap sa bagay na ito kung alam ko lang na magiging ganito. Hindi ko na alam ang aking gagawin sa nangyari nakakainis ito iniabot ko ang aking pera sa mga nilalang. Isang supor ng pera para sa kanyang gagawin. Pero bakit naging komplikado ang nangyari hindi ko maintindihan. Dagdag ni Iwako sa pagkakaalam ko may isang bagay akong hindi ko maintindihan. Ano po ito aking kamahalan tila balisa at takot sa kanyang pagmumukha. Ayon sa iyong ulat ang kanyang sinasabi ang nilalang na estudyante ay hindi baba sa third year. Pero wala impormasyon na ang isang third year student ang nakapasok sa loob ng piitan kagabi. Kung ganoon ang nangyari sa loob at walang kahit anong impormasyon ang tungkol doon. Dapat ay natalo sila ng isang halimaw habang nangangaso ng mga baguhan ikaw ay nagsinungaling para rito. Sa halip na isipin na ang isa sa aking sariling mag-aaral ay natalo ng mga baguhan sa kanilang sarili ito ay isang mas makatutuhanang conclusion habang nakatingin sa magandang tanawin. Sumangayon dito ang nilalang at wala nang masabi. May dapat akong sabihin sa totoo lang. Maliban na lang kung may nangyaring hindi pangkaraniwan kaya nagulat ang nilalang sa kanyang sinabi. Sagot sa isip hindi pangkarinawang katangian ang taglay ng bida. Iginiit niya ang sinabi ni Iwako pero principal masyado itong impossible sa isang nakakatanging kakayahan. Tama ba ang pagkakarinig ko sinabi mong unique attributes kaya napaisip ito sa kanyang narinig ayon ay isang impossible na katangian. Kaya ito na ang kanyang chances sa principal na napangiti na lang ito sa nangyayari. Aking principal mangyaring ipaubaya sa akin ang bagay na ito. Ang pumasok sa kanyang isipan ang ating bida.